one living testament, like you, of not giving up. Alam ko kasi ang pakiramdam ng paulit-ulit na sumubok, pero hindi agad pinipili. Pero nagpursige lang ako. When the greater good is on the line, never give up and keep moving forward. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Siguro naman dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso bigas na ewan kung bakit naman yung pinangako. Naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun eh. Medyo naniniwala pa akong may pag-asa noon. Abay, nagulat ako. Paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Paano magiging 20 pesos eh? Yung abono, kataas-taas. Yung crudo, kataas-taas. Kaya yun, pinagmalaki sa SONA na yung excise tax na minadali nila sa Senate at saka sa Congress, minadali nila ang todo, wala nang debate eh. Sabi nila, kailangan. O, nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam na crudo at saka yung gasolina, wala naman. Bago ako naging senador, ilang beses din akong sumubok. Tumakbo nung una, talo. Tumakbo ulit, talo pa rin. Kaya nauso yung, ay, kulelat na yan sa mga surveys. Wala na yan. Pero sumubok. Ang pangatlo at huling beses lang naman, sa wakas, nakapagtrabaho sa Senado at na-re-elect din. At sorry sa mga bashers. Di ako nawala. I'm one living testament, like you, of not giving up. Alam ko kasi ang pakiramdam ng paulit-ulit na sumubok, pero hindi agad pinipili. Pero nagpursige lang ako. When the greater good is on the line, never give up and keep moving forward. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Picture na kumakalat, ang gaganda ng mga damit ninyo, kaya akala namin a-attend kayo doon sa SONA eh. Hindi, ang damit ko nga yung mga punit-punit, puro mga retaso yun. Sabi ko sa pinsan ko, kasi pinsan ko gumawa, pinatahi ko lang eh. Sabi ko, eto, isang katutak na retasong itim. Ibuo mo yan, gawin mong palda, at saka yung bulok na barong. Tapos sabi niya, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin, gutay-gutay, punit-punit, pira-piraso, tagpi-tagpi. Gawin mo na, yan na yan, wala na yan. At wala akong gana gumawa ng glamorosa. Wala sa mood eh. So regarding sa SONA po pa rin, yung racket, may tinanong kasi, di sinagot ng diretso, sabi common sense lang. Pero kung kayo po tatanungin, may benefits pa tayo makukuha or gain dyan sa racket o dapat mas unahin yung ibang bagay? Siguro naman, dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso bigas na ewan kung bakit naman yung pinangako. Naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun eh. Medyo naniniwala pa akong may pag-asa noon.
Abay, nagulat ako, paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Paano magiging 20 pesos yung abono kataas-taas, yung krudo kataas-taas, yung... Kaya yun, pinagmalaki sa SONA na yung excise tax na minadali nila sa Senate at saka sa Congress, minadali nila ng todo, wala nang debate sabi nila, kailangan. O, nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam na crudo at saka yung gasolina, wala naman. Para pa kami nagpakamatay doon sa excise tax na yun. Sana, kahit bawasan yung excise tax, kahit mga lahati man lang, at pati na rin yung VAT, dapat tanggalin na rin para sa mga minimum consumers. Ang taas na naman Di ba? Sabi nila, bumaba, taas. Di ko na nga sinusundan Pero gano'n po kayo ha? Nanood doon po kayo. Paano kayo nanood? Or saan kayo nag-monitor nung SONA ng inyong ading? Natetense kasi ako pag nagsasalita ang kapatid ko, na-stress ako. Yung ibang minority, nagtipon-tipon doon sa lugar ni Alan, Peter Cayetano. Ako sumunod na lang after. Kasi nagdadasal ako sa umpisa lagi, nanenervous ako. Tatakot ako kung anong sasabihin Kasi, yun nga, kung ano-ano yung mga racket, computer sa gubat, nakakakamot ng ulo samantalang sangkahig santuka ang karamihan ng pamilya ngayon. Pero sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa kapatid nyo dahil kung ano-ano na yung pinagsasabi niya. Sa tingin nyo may gumagawa nung mga sinasabi niya sa SONA? Oo, matinik naman yun Marunong Sino naman kaya? yun. Ewan, maraming wibulong dun di ba? Pero siya ang gumawa at naniniwala kayo siya ang gumawa ng kanyang speech. Oo naman. Pero sana mas fact-based at saka yung state of the nation. Alam naman ng tao kung anong kalagayan ng buhay nila, no? Sana medyo dikit sa nangyayari sa araw-araw sa bawat pamilya. Isa pang malaking pasabog nung sa SONA na yon ay yung kakasuhan daw ang inyong pinsan. Hindi daw siya presidente ng inyong pamilya. Yan. Oo nga, Anong sa palagay po ninyo doon? Ewan po, asa na yung pasabog? Tagal naman natin naghihintay, tapos na yung New Year, tapos na yung Pasko, di ba? Pasko dapat. Ano ba yun? Kung pasabog ba yun? Ewan ko. Pero Kayo, tingin nyo- anong bet ninyo? Sabi, gumagawa ng charges. Nagtataka nga ako, ang bilis-bilis kapag yung senador na oposisyon ng Turing. Bakit dito? Ang tagal-tagal. Sangkatutak na yung ebidensya. Kaya dami-dami na ng mga testigo. Ano pang inaantay? Parang yung sinabi nyo rin yan dati, madam, naaalala ko na sinabihan niya si BBM na pangalanan mo na kung sino yung mga yan. Noon pa yon yung goods pa kayo Asan na yung Hanggang ngayon, wala pa rin. pasabog? Pero sa tingin nyo, Sen, Liquitis, ni Posporo. matutuloy kaya yan? Makukulong kaya si dating speaker? Oo, parang hindi ako maniwala kasi yun nga yung sabi na wala, kakasuhan daw. Ang binabanggit naman ng mga kaso, puro bailable. Tapos may bulong pa na may order daw sa DOJ na tagal-tagalan ng konti ang preliminary investigation hanggang 2028. Kaya yun. Nako po, ano ba yan? Pero, Senator, ang daming kinabahan na dating speaker kasi walang pinangalanan. Ayun na Ang nga. sabi lang ng presidente natin, dating speaker. Oo. Pero hindi niya in-specify kung sinong speaker. Ang daming dating speaker. Buhay pa man yung karamihan. Si Sunny Belmonte. Ayun. Nandiyan pa Nandun. sila, Nandun sila. nandiyan pa sila Alan Lord Velasco, si Alvarez, si Cayetano na ngayon ay... Pero wala rin. naman nagduda kung sino. So, Diba? talagang ang tinutumbok nito yung inyong pinsan. Parang ganun na nga. Tapos yung mga congressman, nagpalakpakan. Nagpumalakpak ba sila doon sa part na yun? Tayuan, di ba? Palakpakan. Ay, paano na yung salamat kay Speaker na nagsasalita? Ewan ko, mga resolution of the EC, di ba? Naku po, Ewan, ganyan talaga, utos ng pangangailangan. Wala rin kaso sa awa ng Diyos. At ang nadali, itong mga senador na malayo naman sa kusina, kung tutuusin, kasi sila naman ang gumagawa sa Mahiwagang BICAM. Eto ba nakakapagtaka sa SONA? Ang SONA dapat bibigay sa iyo, yung 5 libro yun naabangan namin 5. May yung budget, tapos yung expenditures, tapos yung budget message, tapos yung listahan ng mga yung mga plantilla. 5 yun 5 na books. At least yung malalaki, yung 2 malaki. Wala nga
Sabi ko, ano ba nangyayari? Anong klaseng zona yan? Yung pinakamahalaga, yung budget, wala doon. Eh, nagtataka ngayon ako, bakit ganun ka-delayed? Sabi, baka sa kahulihan ng Agosto. Third week daw ng Agosto, maibibigay kasi hindi pa daw na-approve ng Malacanang. Eh, ba't tayo nag-SONA para kayong SONA? Bago mag-SONA, dapat binibigyan niya. Andun na dapat eh, kasi aaralin na kagad yun eh. First item yun eh, most important bill yan eh. That's the most important law. Eh ano ba, pag-uusapan eh hindi na ibigay. Ang duda ko, walang koleksyon. Kasi talagang bulok nga yung negosyo. Ayan, napakatumal ng negosyo. So, Puros mga- biyahe na lang yung mga Taipan. Alis ng alis, mas mura daw kesa sa malugi ng tuluyan. Ayan. Kaya nga eh, wala yung budget eh. Sabi ko nga, ano ba ito? Ba't tayo nagsonang walang bit-bit? Ito pa, Senator Amy, ito, isa to sa pinakamatinding nabanggit ng inyong ading. Hindi raw siya ang pangulo ng inyong pamilya, hindi siya ang pangulo ng mga kaibigan, kundi pangulo siya ng taong bayan. Oo naman. Eh, sino ba talagang pangulo ng inyong pamilya? At anong masasabi niyo doon? Kung nga maintindihan eh. Bakit pa sinasabi yon? Siyempre, totoo yun. Kung kakasuhan yung isang tao, ituloy mo na. Wala nang pananakot, wala nang paandar. Ano mo yun? Di ba parang ano siya? Parang rehash lang nung statement ni President Erap noon yun. Oo. Nung parang- walang kamag-anak, Oo, kapatid, walang pinsan, ganyan, hindi ba? Parang ganun nga eh. Ang hirap eh. Kasi, ang inaasahan, pag, di ba, kasi 6-year term yan. First term, syempre, sasabihin mo, maraming salamat sa nahalala ko. Tapos yung second year ng SONA, ilalatag mo, eto yung mga priority, ito yung nagawa natin, ito yung mga quick wins natin, nagawa naman natin. Ikatlo, ganun din, kasi mag-election, ganyan, magsasalita ka mga ganyan. Tapos yung fourth, pag yung fifth SONA mo na, kinakailangan, i-report mo na lahat ng accomplishment na nakaraan. Kasi nakalimang taong nga na eh. Dapat mahaba na yung listahan na. Tapos sasabihin mo na, eto yung legacy ko, kasi next year, di ba? Next year, last na eh. So dapat, eto na yung mga habilin, di ba? Saka legacy. Eh hindi ganun eh. Kasi nga yung accomplishment, di ko nga maintindihan. Eh binibida yung mga tulay na naayos, pinagkabit daw yung sirang tulay, yung mga sirang kalsada na buo. Eh talagang nagtrabaho ng public works yan. Anong nakakasindak doon? Ano dapat i-report doon? Maintenance and repair lang yun. Hindi, meron daw po kasi pang yung last zona, doon na yung mga nakasuhan na si Romualdez. Ganon? Oh, hindi pa nakukulong. Ay, Susunod pa uli. Nakasuhan na naman. Nakasuhan na. Reserve pala, Wala. reserve. Nakakaloka nga. O kaya nasimentohan na. Nasa mentahan Oo, na. hindi pa Talaga, natutuyo, promise hindi pa ha. nagagamit. Lilibing na yun ha. Nako ha. Para may content pa sa 6 zona. Ewan ko, hindi ko nga, kaya nga, hindi ko nga maintindihan. Nagdududa nga ako, may kota kaya sa senador? Parang ganun eh. Anyway,